Good evening! Welcome! This is your show. This is your live AGT, Anything Goes Topics, Season 7. episode ba sa letrang N, 75. And it's the last day of September, September 30, 2025. Wow, and it's a Bible Tuesday na. Magandang gabi po muli sa inyo. Hello po, good Magandang evening. gabi rin sa iyo, Je. Good evening, Tata Bert. At kay Miss Linda, ating director. Good evening po. Kamusta, Tata Bert? Oo nga, last day of September. Biro mo nung Grabe naman yun. October. Ano naman? October. Yeah, grabe. Nako, para kailan lang Tata Bert Merry Christmas lang natin. Oo nga. September 1. Tapos Tapos ganyan na mo. Wow! Napakabilis. Ayan. So, pa-Halloween undas muna bago ang dire-diretsong Oo nga, no? pag-celebrate ang Pasko. Kamusta po, Tata Bert? Ano yung okay naman? Yeah, very good, very good. Good to know po. Kamusta po ang weekend mo? Maganda rin. Ay, ayos. Nakapag-relax ka ba, Tata Bert? Medyo dinagdagan ko ng yung tulog ka ng konti. Ayos. Basta nakaramdam ng konting antok, tulog. Yeah. Importante po. Minsan lang makabawi. Ayan. Okay po, Tata Bert. Any good news? May nabasa ako, no? Actually, hindi masyadong kilala yung sport na ito, dart. Di ba? Ay! Dati nagda-dart din naman tayo dito sa center, no? Si Lovely Macorbeta, or kilala sa pangalang Bebang. Nanalo siya ng first ever gold ng bansa sa 2025 World Dart Federation World Cup sa South Korea last Saturday. Wow! Congrats po! Wow! Yan. Dart yan. Babae, no? Tata Babae. Bert? Uy, diba? Pinakita nga yung ano niya doon sa news. Magaling. Grabe. Saka malimit po yung babae ang nagcha-champion. At sa darts, nako. Ayan. O nga, Tata Bert, alala ko dito, may darts, may tennis ka, yung parang competition, no? Si Senior, magaling sa dart yan. Darts. Ayan. Okay. Good. Sige po, ano pa, Tata Bert? Then, ang Pilipinas nga pala ang mag-host. Kaso matagal pa, 2029. Uy. FIVB World Championship. Volleyball. Oh, wow. Naku, saan kaya yung gaganapin? Dito sa Pilipinas, pero we don't know kung saan, di ba? Anong venue? Most probably dyan sa Rizal Memorial. Pwede. Some games siguro dyan gagawin. Yes. Ayan. Ayos. Ako. Malayo na, pero malapit na rin yung 2029. Ayan. So far, yan lang naman ang na-gather ko na news na maganda-ganda ang... si Alex Iana pala nanalo sa game niya kanina. Naku. No? Sunod-sunod na naman ang panalo. Against European tennis player. Panalo din. Congrats, Alex. Lagi na lang. Sunod-sunod ang iyong mga panalo. Congrats. Filipino pride. Yes. Ayan. Ano pa kayong mga good news? Parang wala na po masyado. Wala naman Oo po. Ano
Ano na lang Tata Bert? 2.5 ang ano eh. 2.5. Ano ba yung 2.5 Tata Bert? Hindi, mura lang, bihira lang. Bihira. Ayan. Actually, pag sinabing 2.5, madali makakuha, something like that. Okay po. Ayan. Kaya hindi 2.5 yung mga balita ngayon eh. Okay. Ang hirap kung ano magandang balita. Correct. Kaya tayo na lang minsan ang gagawa ng magandang araw, magandang kung ano ang action. Totoo yan. Pero Tata Bert, di naman sa pangit o ano lang po, reminder dahil bare months na nga po, mag-ingat po tuwing nag-withdraw. Alam, ang dami pong, dahil malapit na ang daming nang nananakawan, barilan. Kahit online, hindi lang withdraw. Doble ingat po. Yan. Sa cellphone, kung may online banking, huwag kayong pipindot ang kung ano-anong mga link, huwag kayo sasagot ng mga tawag. Sa mga nag-withdraw naman po, as much as possible, pwede po ba sa umaga? At kahit umaga, may kasama po sana kayo. At yung may guard, yung alam mo, Tata Bert, yung may CCTV, hindi yung sa gabi na, ako po, mahirap po. Ayan. Yun ako ganyan I see to it na andyan dyan yung guard eh. Yes, totoo po. Ayan. Tapos yung guard pala yung maghanap. Charot lang po. Doon lang sa guard. At yan ang mga... Bilib ako sa mga guard po at sa trabaho nila. Akala nyo, nakatayo lang yung Diyos ko po. Kung 12 hours, 9 hours nakatayo. Hindi madali. Yes. Opo. Minsan nga kahit sa mga restaurant, sila pa yung naglilinis. Diba? Yan. Kaya saludo tayo. At ngayon, doble-doble ang kanilang mga trabaho sa pagbabantay sa kahit anong establishment. Yes. Yung tungkol sa pinoproblema ng bansa natin ngayon, yung ano niya, tungkol sa flood na ano na yan. Parang nakakasawa ng panoorin eh. Opo. Kasi maano ka lang. Pero pagdasal sana no may mangyaring maganda no para hindi matulad sa ibang mga malalaking kaso na walang nangyari. Oo. No? Sana naman may mangyari. Opo. Awang-awa na ako sa bansa natin eh. Awang-awa na ako sa maraming tao na sa ngayon ang kalagayan sa buhay sobrang naapektuhan itong kasalukuyang problema ng bansa natin sa ngayon. Totoo po. Ayan. Wala po yan kasing pinipili kahit ano po kayo dyan na hindi kayo binabaha. Dun sa mga hindi binabaha, apektado pa rin kayo dyan. Kasi ano rin po kayo taxpayer pa rin po kayo. At nako Lord, sana po talaga. Ito na yung umpisa na sana wag mapagod mga taong lumaban at mag-ingay sa social media para kasi syempre mababaon na naman yan sa limot. Yun ang doon ako nag-aalala. At kaganyan na naman ang mangyari. Sana naman hindi, no? Sana naman hindi. Sana po hindi. Ayan. Batiin ko lang po, Tata Bert, ang ating mga constituents, ang mga kabarangay. Hello po, Ate Irene. Good evening. Yan, lalo na taga Bulacan. Ate Marina Espedilla. Birthday kahapon niya. Oh, belated. Kahapon. Belated po, Ate Marina. And Miss Erlinda Omania. Kamusta po, Miss Linda? Tagal na po natin di nagkakausap. Tita Helen Tolentino. Hi, Helen. Hello. Ayan. Aba, sa October, birthday month rin po ni Miss Linda, ni Miss Rosalie, and ni Tita Belen. Ate Nara. Ay, attorney! Marami attorney. Pwede rin magpakita. May manilibre. Darating din yung anak ko. Ay, po, Tata Bert. Ako, safe flight po kay Ate Circe at sa mga kasama po niya. Ayan. Nako, excited na syempre at minsan lang naman magkasama ulit si Tata Bert at Ate Circe. Pag-pray po natin, hindi mabagyo ang kanilang Cora. No po. Pero ayan, mag-enjoy at abangan natin ang mga pictures Tata Bert sa gitna ng dagat. Kasamang tabo yan. Oo nga po, may kasamang tabo. Antayin namin yung Tata Bert. Ayan po. Good evening. Sige pa, meron ka pa pong Tata Bert? Wala na ako na kuha na balita. Wala.
Ayan po. So, sa mga ngayon lang po nakanood ng Bible Tuesday namin, kami po ay nasa Jeremias na po na libro. Ayan. 6 ba tayo? Opo, mag-start po tayong 6. Tama po ba, Tata Bert? 7 po 7 pala. na. Joke lang po. Tulog pang natin. Operator. Yeah. Ayan. Buti na lang po. Mas sharp po ang memory ng mga kasama ko sa akin. Partida ako 30 lang. Ayan po. Okay na po? Ready na po kayo? Yan. Sige po. Pagbasa mula sa libro ni Jeremias, chapter 7. Si Jeremias ay nangaral sa templo. Pinapunta ni Yahweh si Jeremias sa pintuan ng templo at ipinasabi ang ganito. Makinig kayo, mga taga-Juda na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at ang inyong ginagawa at kayo'y papayagan kong manatili rito. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh, ang templo ni Yahweh. Hindi kayo maliligtas ng mga salitang iyan. Magbagong buhay na kayo at iwan na ang dati ninyong ginagawa. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa lugar na ito. Talikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Kapag sinunod ninyo ito, pahihintulutan ko kayong manatili sa lupaing ito na ibinigay ko sa inyong mga magulang upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Bakit kayo nagtitiwala sa mga salitang walang kabuluhan? Nagnanakaw kayo, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa hindi katotohanan, naghahandog kay Baal at sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi ninyo nakikilala. Ginawa ninyo ang aking kinamumuhian at pagkatapos, haharap kayo sa aking templo at sasabihin ninyo, ligtas kami rito. Bakit? Ang tahanan bang ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pumunta kayo sa Shilo, ang lugar na una kong pinili upang ako'y sambahin ninyo. Tignan ninyo ang ginawa ko sa lugar na iyon dahil sa mga kasalanan ng aking bayang Israel. At ngayon, ginawa rin ninyo ang mga kasalanang iyon. Paulit-ulit ko kayong pinaaalalahanan, ngunit ayaw ninyong makinig. Hindi ninyo pinansin ang aking panawagan. Kaya naman, ang ginawa ko sa Shilo ay gagawin ko rin sa templong ito na labis ninyong pinagtiwalaan. Wawasakin ko ang lugar na ito na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang gaya ng ginawa ko sa Shilo. Palalayasin ko kayo sa harap ko tulad ng ginawa ko sa inyong mga kapatid sa angkan ni Ephraim. Ayan po, hanggang verse 15 po, balik lang po tayo, 1 to 15. Ayan. Si Jeremias ay nangaral sa templo. Si Jeremias pinapunta ni Yahweh sa templo. Sa pintuan ng templo, marami ng mga nagpulong-pulong ng mga taga-Juda doon. At yun nga, ipinaalam niya yung pinasabi ni Yahweh. Makinig kayo mga taga-Juda na nagkakatipon dito upang sumamba kay Yahweh. Pakinggan ninyo ang mensahe ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Baguhin ninyo ang inyong pamumuhay at ang inyong ginagawa at kayo'y papayagan kong manatili rito. Dito kasi, lumalayo na yung mga taga-Juda na ito sa kanilang pagsamba kay Yahweh. Ang hiling lang naman ni Yahweh sa kanila, ibalik nila ang kanilang pagdarasal para kay Yahweh. Ibalik nila yung kanilang paniniwala kay Yahweh. At yun, pag itinuloy nila yun, papayagan silang manatili roon sa lugar na yun. Alam niyo naman na yung lugar
ng Jerusalem na ito, yan ang ipinangako ni Yahweh na kung saan nila itatayo yung kanilang lugar. At kung kung ilalayo naman nila yung kanilang paniniwala kay Yahweh, parang hindi na karapat dapat na mag-stay yung mga taga-Israel sa lugar na iyon. Dahil iba naman ang kanilang sinasamba eh. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili sa paulit-ulit na pagsasabing, ito ang templo ni Yahweh. Ang templo ni Yahweh. Ang templo ni Yahweh. Hindi kayo maililigtas ng mga salitang iyan. Napakaganda ng mensahe ng nito. Maganda sigurong ko pa sa lecture yan. Pero dito magbibigay ako ng konti paliwanag, no? Ito ang templo ni Yahweh. Yung paulit-ulit na pagsasalita ng ganito na yan, parang ini-emphasize nila na mahal nila si Yahweh. Pero iba naman ang ginagawa nilang tunay. Yung pagsasabi ng mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, kulang po yun. Hindi mo maipapaliwanag ng gusto o maipapakita ng gusto sa Diyos mismo. Yung pagsasabi lang ng mahal mo siya, hindi sa ganung pamamaraan po yun. Kinakailangan patunayan mo yun sa pamamagitan ng gawa. Yan po yun. Magbagong buhay na kayo at iwan na ang dati ninyong ginagawa. Maging makatarungan kayo sa isa't isa. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Dito sa Biblia, makikita mo lagi na laging nagsasalita si Yahweh na huwag aapihin ang mga dayuhan, mga ulila at mga balo. Kadalasan kasi yung mga dayuhan, parang mga na-exile na tao yan. Na kumbaga sabi, kulang sa kakayahan. Kulang sa matatawag na pangangailangan nila. Dapat na tinutulungan sila. Dahil minsan tumakas yung mga iyan sa pang-aapi sa ibang bansa Kaya yan inaalagaan ni Yahweh yan. Pangalawa, yung mga ulila. Yung mga ulila kasi, wala nang maaasahan yan wala nang magulang yan So kanino sila ngayon? Sino ang poprotekta sa kanila? Wala na poprotektang iba sa kanila kundi si Yahweh. At ang mga balo wala nang asawa na kanilang masasambikan. Wala nang magpapakain sa kanila halos. Kaya si Yahweh ang nagbibigay protection para sa kanila. Kaya laging ini-emphasize yung tatlong na ito, dayuhan, ulila at balo sa Bible na laging inaalalayan, na laging tinutulungan ni Yahweh. Tigilan na ninyo ang pagpatay sa mga walang kasalanan sa lugar na ito. Talikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sapagkat ito ang magiging dahilan ng inyong kapahamakan. Diyan talaga galit na galit si Yahweh sa mga taga-Israel. Alam naman ng mga taga-Israel na wala naman nagagawa sa kanila yung Diyos-Diyosan Magtataka ka, bakit patuloy silang sumasamba sa mga ito? At diyan galit na galit si Yahweh. Kapag sinunod ninyo ito, pahihintulutan ko kayong manatili sa lupain ito na ibinigay ko sa inyong mga magulang, upang maging tirahan ninyo magpakailanman. Yan nga. Maging maayos lang naman talaga sila Bakit kayo nagtitiwala sa mga salitang walang kabuluhan? Totoo naman. Magdanakaw kayo, pumapatay, nangangalunya, nanunumpa sa hindi katotohanan, naghahandog kay Baal, ito yung Diyos-Diyosan, at sumasamba sa mga Diyos-Diyosang hindi ninyo nakikilala. Ginawa ninyo ang aking kinamumuhian at pagkatapos haharap kayo sa aking templo at sasabihin ninyong ligtas kami rito. Kita niyo nga naman yung mga taga-Israel tumalikod na kay Yahweh. And then nagpakasama na sila matatawag na ganyan na yan. Lahat ng halos na gawain na ayaw ni Yahweh ginagawa nila. Then pag may darating lang problema sa kanila, tatakbo naman sila sa templo ni Yahweh. Dahil ang feeling nila, poprotektahan sila. Hindi po naman ganon si Yahweh o ang Diyos. Hindi naman ganon. Pag alam naman niya, ginagawa naman nilang parang gago si Yahweh. Hindi po. Hindi. Kaya, yan ang problema dito sa mga taga-Israel nito Ang buong akala nila,
ipoprotektahan pa rin sila ni Yahweh. Hindi po yan. Alam ni Yahweh na parang niloloko lang siya. Kaya, kahit na gano'n na ipakita ng Israel na kunyari, ligtas sila doon sa lugar para kay Yahweh, hindi po mangyayari yung gano'n. Bakit? Ang tahanan bang ito'y mukhang lungga ng mga magnanakaw? Kita mo na may sinabi ni Yahweh. Nakikita ko ang ginagawa ninyo. Yes, akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pumunta kayo sa Shiloh, ang lugar na una kong pinili upang ako'y sambahin ninyo. Yes, Shiloh o Shiloh, yan ang lugar na kung saan unang itinayo yung templo. Actually, dyan unang nilagak ang Ark of the Covenant. Ark of the Covenant. Diyan sa templo na yan. Ano ba nangyari sa Shiloh na yan? Ganon din. Yung mga taga-Israel noong kasi, masyadong ipinagmalaki nila na nandoon yung Ark of Covenant. Kalaban nila noon yan, yung Philistine. Okay po. Iniikot nila, parang nagdedepende sila sa sa Ark of the Covenant na hindi sila matatalo ng mga Palestine na yan. Pero, iba ang naging epekto. Parang, ang sinasamba ng mga taga-Israel noon, yung Ark of the Covenant ando doon naman si Yahweh. Masyado silang nag-focus na yun, nagalit si Yahweh noon. Pinadalan sila ng mga peste. Pinadalan sila. At isa pa, nakuha ng Philistine na kalaban ng taga-Israel yung Ark of the Covenant. Di ba kung natatandaan mo yung mga tinalakay natin noon, kinuha ng Palestine, dinala sa kung saan lugar. Pero hindi naman tulungan ng porque nakuha ng Philistine yung Ark of the Covenant, naging rin to sa kanila. Nagdala rin ng problema. Nagkaroon ng mga peste, yung mga Philistine nagkaroon ng sakit. Kaya kung saan nila yan dinala nila muna sa isang lugar ng mga Philistine, no? Ganun ang nangyari, marami nang mamatay din sa kanila, inilipat nila sa ibang lugar. Hawak nila, ayaw. Until such time na nagkaisip sila, ibalik na lang sa Israel yung Ark of the Covenant. Kasi dun po talaga, yun. Tsaka, wala, nagkakamdamatay lang sila Opo. Nagkakamdamatay. Backfire sa kanila. Yan ang istoryang tungkol sa Shiloh na yan. Biro mo, yung mga taga-Israel iniikot pa nila yan para ipinaparada. Grabe. Ikot ng ganyan. Andiyan yung mga taga-Philistine. Nagigera sila. Natatakot ng mga taga-Philistine dahil iniikot nila yan. Kaya lang naman nasakop ng Philistine yung Shiloh dahil si Yahweh na rin may gawa. Dahil nga masyadong sinasambal na ng mga taga-Israel yung Ark of the Covenant. Nandoon naman si Yahweh. Oo. Yun. Yun istorya. Thank you, Tata Ben. Buti natanda ko pa, Magaling po talaga Kaya naman ang ginawa ko sa Shiloh ay gagawin ko rin sa templong ito na labis ninyong pinagtiwalaan. Bakit sa templo nga naman, sa templo naman, nandiyan naman si Yahweh. Wawasakin ko ang lugar na ito na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang, gaya ng ginawa ko sa Shiloh. Palalayasin ko kayo sa harap ko, tulad ng ginawa ko sa inyong mga kapatid na angkan ni Ephraim. Tungkol dito sa templo, sa modern day, ganun din po. Merong mga tao na para maipakita nila ang kanilang pagmamahal, nagsisimba. Halos araw-araw nagdadasal, nagsisimba. Pero sa totoo lang, minsan kung ganun lang ang gagawain mo sa buong panahon ng buhay mo, baliwala po yun. Kung hindi ka kikilos o aktual na gagawa ng maganda sa kapwa mo. Yun, ang ano dyan. Kung iado sa moderno ngayon nangyayari. Ganun po yun. So, kinakailangan talaga, ang kailangan talaga niya, ang kailangan ng Diyos, yung tunay na pagtulong sa kapwa. Bakit kamo?
Si Kristo mismo nagsabi, kung ano ang ginawa mo sa aking abang kapatid, sabi ni Kristo, ay ginawa mo sa akin. Yun ang dapat na pagsambang gagawain ng tao sa Diyos. Serbisyo sa tao. Pinaka-highest form ng pagtulong. Oo, totoo yun. Yun ang ano. Si Kristo mismo nagsabi. Tsaka tama, Tata Bert, nakaka-relate siya dun sa kaninang sinabi na kahit sumigaw ka, templo ni Yahweh, templo ni Yahweh. Bago mo pa nga isigaw yun, alam na ng Diyos kung ano yung gusto mo talaga. Intention talaga. Lahat nagbo-boil down. Totoo. Yun. Tuloy na po natin sa verse 16. Ang pagsuway ng mga tao. Sinabi ni Yahweh, huwag mong ipapanalangin ang mga taong ito, Jeremias. Huwag kang mananangis para sa kanila o magmamakaawa sapagkat hindi kita papakinggan. Tingnan mo ang kanilang ginagawa sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Nangunguha ng panggatong ang kanilang mga anak. Nagpaparikit ng apoy ang kalalakihan at nagluluto ng tinapay ang kababaihan upang ihandog sa Diyos. Diyos ang tinatawag nilang reyna ng kalangitan. Naghahandog din sila ng mga inumin sa ibang Diyos upang saktan ang aking kalooban. Subalit ako bang talaga ang kanilang sinasaktan? Hindi. Manapay ang kanilang sarili ang sinasaktan nila at inilalagay sa kahihiyan. Kaya nga, ibubuhos ko sa lugar na ito ang aking galit at puot. Madadamay sa ipapataw kong parusa ang mga tao, mga hayop at pati mga punong kahoy at mga halaman. Ang aking puot ay gaya ng apoy na walang sino mang makakapatay. Mabuti pa'y kainin na lamang ninyong lahat ang inyong mga handog na susunugin, kasama ng mga handog na pinagsasaluhan. Ako, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito. Nang ilabas ko sa Ehipto ang inyong mga magulang, hindi ko hiniutos sa kanila ang tungkol sa mga handog na susunugin o iba pang handog. Subalit inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang kanilang magiging Diyos. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Ngunit hindi sila sumunod. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nilang bawat maibigan at lalo pa silang nagpakasama sa halip na magpakabuti. Mula nang umalis sa Ehipto ang inyong mga magulang hanggang sa araw na ito, patuloy ako nagpapadala ng aking mga lingkod, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga magulang. Kaya Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila ngunit hindi ka nila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ni Yahweh na kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang mga landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at hindi man lamang nababanggit. Yan. Hanggang verse 28 po. Balik lang po tayo verse 16. Yun nga, sinabihan na ni Yahweh na si Jeremias na huwag niyang ipapanalangin yung mga taong ito. Sa totoo lang, nung panahon na ito, talagang awang-awa si Jeremias sa mga taga-Israel. Sa nakikita niya na kasasapitan ng mga ito sa mangyayari. Pero wala naman siyang magawa hanggang doon lang siya. Sinabi nga ni Yahweh na ganyan, huwag mong ipapanalangin ng mga taong ito, Jeremias. Huwag kang mananangis para sa kanila o magmakaawa sapagkat hindi kita papakinggan. Sabi ni Yahweh yan, hindi kita papakinggan. Kahit na gawain nilang ibang si Jeremias ang humingi ng tawad para sa hindi papakinggan. Yan, sinabi na niya, hindi papakinggan. Kinakailangan yung tao mismo, yung mga taga-Israel mismo ang magmakaawa sa kanya. Pero alam ni Yahweh noon yan
na hindi magmamakaawa dahil nagyayabang pa nga yung mga tao eh. Hindi nga pinapaniwalaan yung mga sinasabi eh. Yung mga banta na ganyan na yan na may sasakop sa kanila na taga-ibang bansa. Tingnan mo ang kanilang ginagawa sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem. Nangunguha ng panggatong ang kanilang mga anak, kita pati mga bata. Nagpaparikit ng apoy ang kalalakihan at nagluluto ng tinapay ang kababaihan upang ihandog sa Diyos-Diyosan. Tinatawag nilang reyna ng kalangitan. Paano nga naman bibigyan ng awat ni Yahweh yung ganyan? Paano nga naman i-entertain ni Yahweh kung magmamakaawa si Jeremias na patawarin mga taga Jerusalem? Harapang ano yan eh, pambabastos ang ginagawa nila kay Yahweh. Naghahandog din sila ng mga inumin sa ibang Diyos upang saktan ang aking kalooban. Subalit ako bang talaga ang kanilang sinasaktan? Hindi. Manapay ang kanilang sarili ang sinasaktan nila at inilalagay nila sa kahihiyan. Talaga naman nilalagay nila sa kahihiyan. Biro mo kilala ang Israel na ang Diyos nila, si Yahweh, tapos ganyan ang gagawain nila. Talagang yung kahihiyan nila ang nilalagay nila sa kahihiyan ng kanilang sarili sa ginagawa nilang iyan. Kaya nga, ibubuhos ko sa lugar na ito ang aking galit at puot. Madadamay sa ipapataw kong parusa ang mga tao, mga hayop at pati mga punong kahoy at mga halaman. Ang aking puot ay gaya ng apoy na walang sinumang makakapatay. Talagang wawasakin ng husdo ang Juda sa gagawing pagsakop dito ng isang bansa. Kita pati mga puno, lahat. Pati yung templo, wawasakin yan. Nabuguho yan. Mabuti pa'y kainin na lamang ninyong lahat ang inyong mga handog na susunugin, kasama ng mga handog na pinagsasaluhan. Ako si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito. Mabuti ba, sila nang kumain noon, dahil baliwala rin naman yun eh, mabubusog pa sila. Nang ilabas ko sa Ehipto ang inyong mga magulang, hindi ko iniutos sa kanila ang tungkol sa mga handog na susunugin o iba pang handog. Hindi nga naman si Yahweh ang nag-ano sa kanila, sila lang yan eh. Sila lang nang gumawa ng mga offerings na yan, kung ano man, hindi hiniling ni Yahweh yan. Subalit, inutusan ko silang sumunod sa akin upang sila'y maging bayan. At ako naman ang kanilang magiging Diyos. Yan ang covenant. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at magiging maayos ang kanilang buhay. Part pa rin ang covenant yan. Ngunit hindi sila sumunod. Yun. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang bawat maibigan at lalo pa silang nagpakasama sa halip na magpakabuti. So sa covenant na yan, yung mga taga-Israel ang talagang sumira. Mula nang umalis sa Ehipto ang inyong mga magulang hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagpapadala ng aking mga lingkod, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga magulang. Kaya, Jeremias, sabihin mo ang lahat ng ito sa kanila, subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin ko sila, ngunit hindi kanila papansinin. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ni Yahweh, na kanilang Diyos, at ayaw ituwid ang kanilang mga landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan, at hindi man lang nababanggit. Yan, okay na. Okay na. Thank you, Tata Bert. Tuloy po natin, verse 29. Ang mga kasamaang ginagawa sa libis ng Ben Hinnom. Manangis kayo, mga taga-Jerusalem. Putulin ninyo ang inyong buhok at itapon ito sa malayo. Managhoy kayo sa ibabaw ng mga burol, sapagkat tinakwil at pinabayaan ni Yahweh ang mga taong kanyang kinapupuotan.
Napakasama ng ginawa ng mga taga-Juda. Ang mga Diyos-Diyos ang kinasusuklaman ko'y inilagay nila sa aking templo. Nilapastangan nilang aking tahanan. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Sa libis ng Ben-Himon ay gumawa sila ng altar at tinawag nilang Tophet. Doon nila sinusunog ang kanilang mga anak bilang handog. Anak? Oo. Hindi ko iniutos sa kanilang gawin ito, at hindi man lamang ito sumagi sa aking isipan. Dahil dito, darating ang panahon na hindi na iyong tatawaging Tophet o libis ng Ben-Hinnom, kundi libis ng kamatayan. Magiging isang libingan ang Tophet sapagkat wala ng lugar na paglilibingan. Ang mga bangkay ay kakanin ng mga ibon at may ilap na hayop. Walang sino ang makakapagtaboy sa kanila. At sasalantain ko ang buong lupain hanggang ito'y maging isang disyerto. Hindi na marinig sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem ang mga himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na mapapakinggan ang masasayang tinig ng mga ikakasal. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Balik pa tayo, verse 29. Ang mga kasamaang ginagawa sa libis ng Ben-Hinnom. Ito ang lugar kasi na kung saan nagkakaroon ng mga offerings yan eh. Pero baliwala na yung mga offerings na yon. Napakasama ng ginawa ng mga taga-Juda. Ang mga Diyos-Diyos ang kinasusukulamang ko'y inilagay nila sa aking templo. Nilapastangan nila ang aking tahanan. Akong si Yahweh ang may sabi nito. Sa libis ng Ben-Hinnom ay gumawa sila ng altar at tinawag nilang Tophet. Doon nila sinusunog ang kanilang mga anak bilang handog. Talagang may offering pa na mga anak. Yung sino bang hari na gumagawa noon yan? Meron nga pa. Oo, di ba? Kalimutan ko na yung pangalan eh. Meron na. Yung paborito mo ata yun. Ay! Si Ahas. Ha? Hindi, Ahas, si Ahas. Doon nila sinusunog ang kanilang mga anak. Talaga ino-offer yung Hindi ko iniutos sa kanilang gawin ito at hindi man lamang ito sumagi sa aking isipan. Kita mo, hindi na may inuutos ni Yahweh yung ginagawa nila. Dahil dito, darating ang panahon na hindi iyong tatawaging Tophet o libis ng Ben-Hinnom, kundi libis ng kamatayan. Magiging isang libingan ng Tophet sapagkat wala ng lugar na mapaglilibingan. Ibig sabihin, napakarami ng talagang mamamatay. Ini-offer nila. Grabe. Ang dami. Ang mga bangkay ay kakanin ng mga ibon dahil hindi na mailibing yung iba eh. Wala na atos mapaglibingan eh. Ang mga bangkay ay kakanin na lang ng mga ibon at maiilap na hayop. Walang sino mang makapagtataboy sa kanila. At sasalantain ko ang buong lupain hanggang ito'y maging isang disyerto. Hindi na maririnig sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem ang mga himig ng kagalakan at katuwaan. Hindi na mapapakinggan ang masasayang tinig ng mga ikakasal. Mawawala na yung saya sa Jerusalem at Juda sa panahong ito dahil may mangyayari ng hindi maganda. Ano kaya Bert ang kasi naintindihan ko naman yung mga handog, yung sumamba sa Diyos at sa mga kahoy, kung ano man. Pero yung dumating na sila sa point na yung anak nila. May isang hari kasi yun na siguro yung hari dito yung binabanggit na yun, di ba? Yung anak niya, tatlong anak ng inano niyan, inoper niya eh. Yun siguro yung binabanggit na panahon dito yan. Pati anak niya, sinunog niya ng ganyan o pinatay niya, siguro kinaya ng ibang mga taga-Israel. Mga Bert sa mga hari po talaga nag-aano. Nakita yun, kaya ginaya nila. Ganon din nangyari niyan kahit sa Inca, sa mga Aztec, sa South America, ganon din yun. Nag-o-offer din ang buhay eh. Okay po. Ayan po. Ngayon po sa chapter 8 na po tayo. Pagdating ng panahong iyon, sabi pa ni Yahweh, ang kalansay ng mga hari at mga pinuno sa Juda, mga pari, mga propeta,
at iba pang naninirahan sa Jerusalem ay aalisin sa kanilang libingan. Ibibilad ang mga ito sa liwanag ng araw, buwan at mga bituin na kanilang minahal. Pinaglingkuran, sinunod, sinangguni at sinamba. Sa halip na tipunin at ibaon ang mga kalansay ay parang duming ikakalat sa lupa. Para sa mga nabubuhay pa sa makasalanang lahing ito na nagkalat sa mga lupaing pinagtapunan ko sa kanila, na naisin pa nila ang mamatay kaysa patuloy na mabuhay. Akong si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang nagsasabi nito. Pero mo grabe ang mangyayari dito, no? Maraming mamamatay. Kasama na yung mga pinuno ng Juda, mga hari, mga pinuno, mga pare, pati mga propeta. Yung binabanggit ng propeta dito, ito yung mga false prophet na nagsasabi ng hindi katotohanan. Hindi kasama rito, hindi katulad ni Jeremias at ng iba pa. At iba pang naninirahan sa Jerusalem ay aalisin sa kanilang libingan. Ibibilad ang mga ito sa liwanag ng araw, buwan at mga bituin na kanilang minahal. Pinaglingkuran, sinunod, sinangguni at sinamba. Kumbaga sa parang baliwala lang, inilibing lang ng ganon, hinukay ng ganon. Walang seremonyas na ika nga para matawag, to remind o to commemorate yung magaganda nilang ginawa. Walang ginawang maganda Hindi nakatulong sa mga taga-Israel noon Ibibilad ang mga sa halip na tipunin at ibaon ang mga kalansay ay parang duming ikakalat sa lupa. Baliwala na talaga. Para sa mga nabubuhay pa sa makasalanang lahing ito na nagkalat sa mga lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Na naisin pa nila ang mamatay kaysa patuloy na mabuhay. Akong si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang nagsasabi nito. Grabe talaga ang ginawa ng mga taga-Israel. Opo. Kaya yung mga namatay na ganon, parang baliwala lang. Inilibing, hinukay. Hindi katulad nung pag namatay ka na talagang maganda ang ginawa mo, naging magaling kang hari o naging mabuti kang mamamayan, nakagawa ka ng magaganda sa iyong kapwa. Magiging, kumbaga sa yung paglilibing sa iyo magiging maganda hindi ka kalilimutan ng mga natulungan mo at ng mga tao. Tsaka makikita mo talaga na Diyos-Diyosan Kasi kung totoong Diyos yan na buhay, obviously, kaya nga Diyos na buhay, nagbubuhay siya ng tao, gagawa siya ng paraan para patuloy mabuhay yung tao. Pero sila, more of, parang, di ba, ewan ko lang pero ito panahon nila, hindi sila nagtaka. Bakit kaya natin pinapatay itong yun na, parang yun nga. nawala na, parang na sila, wala na sa wisyo rin po sila. Opo. Parang si King Meshach na Moab ang nagpala ng sana. Yung Moab nga, tama, correct. Sino nag-ano yun? Tama yung Moab yung Moab ang hari ng Moab yun. Tama. Moab po. Na-take up na natin dati yun Moab nga, hari ng Moab. Thank you po, Direk. Nung panahon nga pala ni yung babae, sino yun? Kalimutan ko na naman. Ako tatabi, hindi ako magaling talaga. Minsan nababalik sa, kaya pagka, doon sa story, sa libro nung, yung babae, yung nakapag-asawa, si Boaz ang napag-asawa, yan yung libro na, di ba? Si Ruth! Yan. Si Ruth. Pinamaikling doon yung story niya, doon sa hari na yun Yes. Doon po pala yan. Okay. Thank you po. Ayan po. Patuloy po tayo sa verse 4. Ang kasalanan at ang kaparusahan. Jeremias, akong si Yahweh ang nagsasalita sa aking bayan. Kapag nabuwal ang isang tao, hindi ba muli siyang bumabangon? Kapag naligaw siya ng daan, hindi ba muli siyang magbabalik? Bayan kong hinirang, bakit kayo lumalayo sa akin, ngunit hindi naman nagbabalik? Bakit hindi ninyo maiwan ang inyong mga Diyos-Diyosan at ayaw ninyong magbalik sa akin? Naghintay ako at nakinig, ngunit walang nagsalita ng katotohanan, ni walang nagsisi sa kanyang kasalanan. Wala man lamang nagtanong, anong kasalanan ang nagawa ko?
Bawat isa ay ginawa ang sariling maibigan, gaya ng kabayong patungo sa digmaan. Nalalaman ng ibong palipat-lipat ng tirahan, ng bato-bato, ng langay-langayan at ng taga kung kailan sila dapat lumipat at kung kailan dapat magbalik. Ngunit kayo, na aking bayan, hindi ninyo nalalaman ang aking kautusan na dapat ninyong sundin. Paano ninyo nasabing kami matatalino na sa amin ang kautusan ni Yahweh? Ang kautusan ay binago ng mga mandarayang eskriba. Mapapahiya ang kanilang mga matatalino. Sila'y malilito at mabibigo. Sapagkat tinanggihan nila ang salita ni Yahweh, anong karunungan ang taglay nila ngayon? Kaya ibibigay ko sa ibang kanilang mga asawa. Ang kanilang bukid ay tatamnan ng ibang tao. Ang lahat, dakila man o aba, ay gumagamit ng pandaraya upang yumaman. Pati mga propeta at mga pari ay nandaraya. Hindi nila pansin ang kahirapan ng aking bayan. Ang sabi nila, payapa ang lahat, gayong wala namang kapayapaan. Ikinahiya ba nila kanilang masasamang gawa? Hindi. Hindi na sila marunong mahiya. Makapal na ang kanilang muka. Kaya nga, babagsak sila tulad ng iba. Ito na ang kanilang magiging wakas kapag sila'y aking pinarusahan. Ito ang sabi ni Yahweh. Lilipulin ko na ang aking bayan sapagkat ang katulad nila'y punong ubas na walang bunga o puno ng igos na walang pakinabang. Nalanta na pati mga dahon. Kaya tatanggapin nila ang bunga ng kanilang ginawa. Bakit tayo nakaupo at walang ginagawa? Tanong nila. Halina kayo, tayo magtago sa mga lungsod na matibay at doon na tayo mamatay. Hinatulan na tayo ni Yahweh na ating Diyos upang mamatay. Binigyan niya tayo ng tubig na may lason upang inumin sapagkat nagkasala tayo sa Kanya. Naghintay tayo ng kapayapaan ngunit walang nangyari. Umasa ng kaligtasan ngunit kakilakilabot na hirap ang dumating sa atin. Naririnig hanggang sa lungsod ng Dan ang ingay ng mga kabayo ng kaaway. Nanginginig na sa takot ang buong bansa sa yabag pa lamang ng mga kabayong pandigma. Dumating na ang wawasak sa ating lupain at sa lahat ng naroon sa ating lungsod at sa lahat ng naninirahan doon. Humanda kayo, sabi ni Yahweh. Magpapadala ko ng mga ahas na makamandag, mga ulupong na hindi mapaamo upang kayo'y tuklawin. Yan, balik po muna tayo doon. Hanggang verse 17. Yako po talaga, diba? Kaya po, sumusunod ako at baka ipadala po sa akin. Ito ang kasalanan at ang kaparusahan ng mga taga-Israel. Dito nagsalita si Jeremias. Si Yahweh sa pamamagitan ni Jeremias. Kapag nabuwal ang isang tao, hindi ba muli siyang bumabangon? Kapag naligaw siya ng daan, hindi ba muli siyang magbabalik? Bayan kong hinirang, bakit kayo lumalayo sa akin? Ngunit, hindi naman kayo nagbabalik. Bakit hindi ninyo maiwan ang inyong mga Diyos-Diyosan at ayaw ninyong magbalik sa akin? Simple lang naman ang gusto ni Yahweh talaga dito, no? Ando doon naman, patatawarin naman niya ang mga taga-Israel. Kung nagkamali man sila, di magbalik loob sila kay Yahweh. Humingi sila ng tawad, pakatawarin naman sila. Hindi naman hindi sila patatawarin kahit na gaano kabigat yung nagawa nilang kasalanan. Patatawarin sila ni Yahweh. Ang problema, nagmamalaki pa ang mga taga-Israel nung panahon na ito. Yun ang isang kinasasama pa talaga ni Yahweh. Bakit hindi ninyo maiwan ang inyong mga Diyos-Diyosan at ayaw ninyong magbalik sa akin? Yun. Dinagdagang panoon. Parang alam naman ng mga taga-Israel na ito na wala naman nagagawa sa kanila yung Diyos-Diyosan na kung bakit hindi nila maiwan. Hindi nila maiwan. Simple lang. Iwanan nila yon. Magbalik loob sila kay Yahweh. Pwede silang magsimulang muli. Naghintay ako at nakinig, ngunit walang magsalita ng katotohanan.
Puro katwiran, nalihis doon sa ano. May walang nagsisisi sa kanyang kasalanan. Totoo yun, walang nagsisisi. Nagmamalaki pa nga eh. Wala man lamang nagtanong, anong kasalanan ang nagawa ko? Walang ganun. Bawat isa ay ginawa ang sariling maibigan, gaya ng kabayong patungo sa digmaan. Yung kabayo kasi patungo sa digmaan yan, talagang wala ng ano yan eh. Patay kung patay eh. Bawat isa ay ginawa ang sariling maibigan. Nalalaman ng ibong palipat-lipat ng tirahan, ng bato-bato at dangay-langayan at ng taga, kung kailan sila dapat lumipat at kung kailan dapat magbalik. Totoo naman, mabuti pa yung mga ibon na ito na minention dito. Alam nila kung kailan sila babalik at aalis doon sa isang lugar. Pero itong mga taga-Israel ayaw talagang bumalik. Ngunit kayo na aking bayan, hindi ninyo nalalaman ang aking kautusan na dapat ninyong sundin. Paano ninyo nasabing kami matatalino? Nasa amin ang kautusan ni Yahweh. Matatalino. Paano masasabing matatalino yun? At sa kanila yung kautusan kung hindi naman nila sinusunod at hindi ginagawa. Baliwala rin yun. Ang kautusan ay binago ng mga mandarayang eskriba, yung mga manunulat nila ng mga istorya, mga eskriba, binabago pa nila, nalalayo sa katotohanan. Naliligaw lalo yung mga nagbabasa. Mapapahiya ang kanilang mga matatalino, sila'y nalilito at mabibigo. Yun nga. Sapagkat tinanggihan nila ang salita ni Yahweh. Anong karunungan taglay nila ngayon? Tinanggihan nila yung salita ni Yahweh. Wala namang katotohanan kundi yung mga salita ni Yahweh. Ayaw nilang sundin. Tinanggihan pa nila. So, anong klaseng karunungan ang meron sila? Correct. Yan ang tanong, di ba? Kaya ibibigay ko sa iba ang kanilang mga asawa. Ang kanilang mga bukid ay tatamda ng ibang tao. Sayang, hindi tayo nabuhay nung ano niyo. Ibibigay asawa. Joke na po. Tatamer na. Isigit pa yun. Ang lahat, dakila man o aba, ay gumagamit ng pandaraya upang yumaman. Dito talaga, biro mo, yung kasamaan na talaga ng Israel ay yung mga tao yung mga taga-Israel noon, yung kasamaan na talagang umiral na. Hindi nila pansin ang kahirapan ng aking bayan. Ang sabi nila, payapa ang lahat. Nuloko nila yung sarili nila gayong wala namang kapayapaan. Ikinahiya ba nila ang kanilang masasamang gawa? Hindi. Nangakatwiran pa nga sila Hindi na sila marunong mahiya. Makapal na ang kanilang mukha. Kaya nga, babagsak sila tulad ng iba. Ito na ang kanilang magiging wakas kapag sila'y aking pinarusahan. Ito ang sabi ni Yahweh. Lilipulin ko na ang aking bayan sapagkat ang katulad nila'y punong ubas na walang bunga. Sayang lang yung punong ubas kung walang bunga. O puno ng igos na walang pakinabang. Nalanta na pati mga dahon. Kaya tatanggapin nila ang bunga ng kanilang ginawa. Kaparusahan yung bunga na yon. Bakit tayo nakaupo at walang ginagawa? Tanong nila. Halina kayo, tayo'y magtago sa mga lungsod na matibay at doon na tayo mamatay. Hinatulan na tayo ni Yahweh sa ating Diyos upang mamatay. Binigyan niya tayo ng tubig na may lason upang inumin sapagkat nagkasala tayo sa Kanya. Naghintay tayo ng kapayapaan, ngunit walang nangyari. Umasa ng kaligtasan, ngunit kakilakilabot na hirap ang dumating sa atin. Naririnig hanggang sa lungsod ng danang ingay ng mga kabayo ng kaaway. Dito sinasabi ng mga para bang sinasabi nila na pinababayaan na sila ni Yahweh. Hindi po yun. Binigyan sila hanggang pinakahuling pinakahuling pag-asa na magbago lang sila, na magbalik loob at maiiwasan yung pagsakop nito sa kanila, pero hindi nila ginawa. Kaya yung binabanggit nila rito, kasinungalingan. Naririnig hanggang sa lungsod ng danang ingay ng mga kabayo ng kaaway. Nanginginig na sa takot ang buong bansa, sayabag pa lamang ng mga kabayong pandigma. Dumating na ang wawasak sa ating lupain at sa lahat ng naroon.
sa ating lungsod at sa lahat ng naninirahan doon. Yan ay mananako. Humanda kayo, sabi ni Yahweh. Magpapadala ako ng mga Walang Tata ng Bert. mga ahas na makamandag, mga ulupong na hindi mapaamo upang kayo'y tuklawin. Ayan na, yung magpapadala ng mga ganon, ayan na yung sasakop at wawasak sa Juda at sa Jerusalem. Ay, Ayan. baka nga past life ko na ito. Pasaway akong Israelita. Kaya ngayon ay takot na takot ako. Ayan po. Ay, comment ko lang doon, Tata Bert. Na parang lalo nga ako nalungkot. Yung parang nag-i-expect pa sila na may, alam mo yun, yung may gagawin si Yahweh maganda. Parang kino-question pa nila. Ba't parang, di ba? Parang walang pinabayaan sila. Oo, Walang, yung may ganun pa. na hindi naman totoo. Ay, hindi naman. Kaya nagsisinungaling pa sila eh. Yan nga po eh. Yan po. Verse 18. Ang kalungkutan ni Jeremias dahil sa kanyang bayan. Hindi mapapawi ang nadarama kong kalungkutan. Nagdurugo ang aking puso. Pakinggan ninyo. Naririnig ko ang iyakan ng buong bayan. Wala na ba sa Zion si Yahweh? Wala na ba roon ang hari ng Zion? At sumagot si Yahweh, bakit ninyo ako ginagalit? Bakit kayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi ninyo kilala at wala namang kabuluhan? At sumigaw ang bayan, dumaan na ang tag-araw, tapos na rin ang anihan, ngunit hindi pa kami naliligtas. Para akong sinuntok sa dibdib dahil sa hirap na sinapit ng aking bayan. Ako'y nananangis. Lubos akong nalilito. Wala na bang panlunas sa Gilead? Wala na bang manggagamot dyan? Bakit hindi gumagaling ang aking bayan? Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kalungkutan ni Jeremias dahil sa kanyang bayan, totoong malungkot na malungkot siya. Dahil alam na niya kung ano ang mangyayari sa Juda, sa Jerusalem. Yun, parang naririnig na niya yung mga pag-iyak ng kanyang bayan. Kaya tanong niya, wala na ba sa Zion si Yahweh? Wala na ba roon ang hari ng Zion? Yun ang tanong ng mga At sumagot si Yahweh, bakit ninyo ako ginagalit? Bakit kayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi ninyo kilala at wala namang kabuluhan? Yun ang sinasabi ni Yahweh eh. At sumigaw ang dumaan na ang tag-araw, tapos na rin ang anihan. Ngunit hindi pa kami naliligtas. Dumaan ang panahon, pero hindi pa rin sila nagbabago. Hindi sila naliligtas dahil sa sarili nilang gawa. Dahil sa sarili nilang gawa. Ini-expect nila na porque sila ang piniling lahi ni Yahweh, basta-basta na lang silang ililigtas ng Good gano'n. point yun. Di ba? Hindi gano'n. Kinakailangang pinili ka, gumawa ka rin ng ayon doon sa batas na ibinigay ni Yahweh na dapat mong sundin. Hindi nila ginawa eh. Yun. Good point. Ngunit hindi pa kami naliligtas. Talagang hindi. Para akong sinuntok sa dibdib dahil sa hirap na sinapit ng aking bayan. Talagang awang-awa si Jeremias. Ako'y nananangis. Lubos akong nalilito. Wala na bang panlunas sa Gilead? Wala na bang manggagamot diyan? Bakit hindi gumagaling ang aking bayan? Talagang parang yung dibdib ni Jeremias talaga. Grabe, yung hinanakit. Hindi naman hinanakit sa kay Yahweh, no? Kundi yung bakit nangyayari yung ganun? Bakit mangyayari sa kanyang bayan yung bagay na iyon na hindi dapat mangyari? Ang problema nga, dahil sa ang mga taga-Israel, kahit na anong pagpapakita ni Yahweh sa kanila na magbago man lang sana sila, kahit na last minute yan, mababago yung mga pangyayaring iyan. Ang problema, hindi nila ginawa. Worse, nagmamalaki pa sila. Para bang yung mangyayari sa kanilang isip hindi mangyayari. Then, patuloy pa rin sila sa pagsamba sa kanilang Diyos-Diyosan. And then, pag nalalaman ng andyan na nga yung mga sumusunod, saka sila babaling kay Yahweh. Hindi po ganun basta-basta yun. Hindi po ganun yun. Thank you, Tata Bert. Gusto ko yung sinabi mo, Tata Bert. Dahil lang alam mong ikaw yung tawag dito, kayo yung piniling bayan, no?
Parang ano din yun eh. Yun yung tawag dito, yung nagpamalaki sa kanila, yung At pride parang nila. entitled na Yun, sila. entitled. Entitlement. Correct po. Yan. Parang sa panahon ngayon, di porket ikaw yung may titulo, ikaw ang gobyerno, Correct, ikaw ang correct. ganito, talagang take advantage mo na lahat ng mga nakapaligid, lalo ng komunidad na dapat siniservisyohan ninyo. Pero, aside from politics, Satapert, ay may tanong po pala ako. Bilang si Isaiah, si Jeremias, Satapert, at propeta sila at inassign sila ni Yahweh. Paano yung mga ganyan na di ba, alam ko naman na papadala lang silang mensahe, pero hindi po ba parte ba ng mission nila na i-convince yung mga tao? O ganun po talaga? Pagpapaliwanag na binibigay nila, dapat i-convince at ang problema ayaw pa rin maniwala. So wala na po yun sa mga propeta. Wala na. Hindi na take ni Yahweh against them. Hindi na. Hindi. O hindi mo Dahil na yun lang naman ang mission nila, ipaliwanag at isabi sa mga tao na ganito ang mangyayari. Pero si Yahweh na rin mismo nagsabi pero hindi sila maniniwala sa inyo. Ayun nga. Winner na. Oo. Tapos ang importante, gawain lang nila ang mission nila. Siguro, may magbagong isa man lang, tama po. makakatulong na yon. Binanggit din yan doon na kanakarang binasa lang. Isa lang ang magpakita ng pagsunod sa ano na yan. Magbabago ka agad ang takbo ng ano. Wala Wala po. Totally. Wala. Thank you. Yun ang problema. Na-curious lang ako sila ba usually mga anghel pag pinapadala yung mga ganyan. Pero, parang kinilabutan ako dun, Tata Bert, dahil di ba dito, pag nag-uusap kayo, naku, basta may isang pasyenteng naniniwala. Totoo. Ganda. Gusto gumaling, di ba? Talagang pupunta sa inyo. So, ito po, parang pareho lang po nung kay Isaiah. Talagang kung mapapansin nyo, umuulit po talaga. And lagi po namin binabanggit ni Tata Bert. Makikita mo naman napakasimple sa totoo lang. Ayaw mo sumunod, ito mangyayari sa'yo. Gusto mong sumunod. Hayahay at maganda ang magiging buhay mo. So, yun lamang natutunan ko dito. Pag may nangyayaring hindi maganda sa inyo, huwag niyong questionin agad ang Diyos. Huwag niyong isisi agad na parang hindi niya kayo nililigtas, parang hindi niya kayo binibigyan. Kasi, totoo po yun na sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Hindi porket siya ang Diyos. Ay, naku, patatawarin ako niya. Sige, gagawin ko lang. Hindi po ganun So, tinetest din ng Diyos yung humility ninyo. Kung kaya nyo bang magpakumbaba. Pangalawa, kaya nyo bang magpatawad. Pangatlo, kaya nyo bang tumulong at magsakripisyo para sa ibang tao. Yun lamang po. Ayun nga, binanggit din dito, no? Yung tungkol sa templo. Eto, nasa templo, ganun. Kala nila, magiging protection na nila yung ganun. Hindi po. No? Kulang yung ganung bagay. Ang kinakailangan talaga, magbago ka, tanggapin mo na nagkamali ka, and then sumunod ka na sa utos ng Diyos. Hanggat maaari, tumulong ka sa iyong kapwa. Yung po ang tunay na pagsiservisyo, yung po ang tunay na pagbibigay galang sa Diyos. Binanggit mismo ni Kristo yan nung tinanong siya nung papaano ba siya mapaglilingkuran? Kung papaano nila mapagsisilbihan ng Diyos? Simple lang ang sinabi ni Jesus, no? Kung ano ang ginawa mo sa aking abang kapatid. Sabi ni Kristo para mas maliit yung affinity, para mas closer. Yes, aking abang kapatid. Hindi sinabing iyong abang kapatid, kundi aking abang kapatid ay ginawa mo sa akin. Ganun lang po ang gawain po natin. Tulungan po natin yung ating kapwa. Katulad sa nangyayari sa panahon ngayon, ang hindi ko malaman talaga, anong klaseng kaisipan meron itong mga kasalukuyang nasasangkot dito sa flood control na problemang ito. Ewan ko, kung nakikita lamang sana nila, siguro nakikita man nila, hindi nagse-celebrate pa nga sila Kung nakikita man lang sana nila kung yung ibinulot ng kanilang kasakiman na iyan. Biro mo, ang daming nagdurusa, ang daming naapektuhan, ilan na ang namamatay dahil sa ginawa nilang iyan. Hindi ba nila, kaya ba nilang sikmurain yan? Kaya ba nila? Ngayon, paano yung gagawin nilang iyan? Kala nila porque may pera na sila, ligtas na sila? No, hindi po. Hindi po.
Katulad din yan ng mga taga-Israel, akala nila ligtas na sila dahil sa may mga Diyos-Diyosan sila. O kung hindi man sa Diyos-Diyosan, akala nila ligtas na sila dahil sila na ipinatangi ni Yahweh. Hindi po ganun yun. Kinakailangan may gawain kang maganda para sa iyong kapwa, para naman ang pagtingin ni Yahweh sa iyo ay yung pagmamahal na iuuko ni Yahweh rin sa iyo, talagang deserving ka na magkaroon. Yun lang po yun. Sana po, no? Talagang napakabigat ng sitwasyon ng ating bansa sa kasalukuyan. Alam po naman natin na wala tayong magagawa. Dahil hindi naman wala tayong power para mabago ang iba. Pero gumawa na lang po tayo para sa ating sarili, kahit na maliit na maganda para sa ating kapwa. Baka sakali, lumaki ang bagay na yan, kahit na maliit lang. Wag na nating palakihin, o wag na nating gumawa tayo ng malaki, wag na, maliit lang sa ating kapwa. At least, may ginawa tayong maganda. Unlike yung ibang mga taong ito, na talagang maraming nagdurusa dahil sa ginawa nilang hindi maganda. Maraming salamat po, Tata Bert. At mamayang gabi po, meron pong online prayer vigil, 10 p.m. Sa mga hindi pa po makanood ngayon na live, may replay po. Same page po sa your Anthony Vivero Facebook page. Sa YouTube po, meron po Anthony Vivero-AJT and Tata Bert bukas. Bukas nga po pala, samahan nyo kami. 8 o'clock po yun, yung Novena prayers sa pangunguna ni Tita Herme. Then, bago po magamutan, yung 155th lecture. 155th lecture po. Yun po yun. Okay. Sige, marami pong salamat at nakasama na naman namin kayo sa gabing ito. Yes. Thank you, Mr. Chair. Session suspended po. God bless!